Sir, for this episode ng Lieutenant General Macayrog Alberto series, mag-focus naman tayo, sir, sa role ng intelligence sa Marawi Siege and ano yung possible na magawa to prevent possible recurrence ng ganun na worst case scenario sa isang syudad. So sir, pwede bang maikwento nyo, sir, yung ano lang yung at liberty nyo na ikwento about how and when did the military find out na andyan na nga si Isnilon Hapilon, the emir of the ISIS in Southeast Asia, sa Marawi, sir? So actually yung Marawi was nare-report na yan na merong grupo diyan, yung Maute. Pero hindi pa noon ganun kasikat. Pero in 2014 nababanggit na yan noon ni Mayor Duterte noon na merong presence ng ISIS dito sa Pilipinas. Nababanggit na niya yun. So meron siyang source ng intelligence noon And naririnig ko na yan. And tapos nagkaroon din ng mga aside from yung Maute group, meron din mga radicalization, mga balik Islam. So may ibang member ng nararadicalize. Nararadicalize sila. So sumali sila roon sa grupo na yon. And yung nangyari na yung Marawi Siege. Pero bago nangyari yung Marawi Siege, February 2017, alam na yun ng intelligence na nandun yung presence ni Hapilon. Nandun. Alam nila nandun. So, kinonfirm yun ng mga intelligence. And in fact, ang first casualty ng Marawi Siege is yung intelligence officer doon. Kasi nung ma-confirm niya, pinuntahan niya, na-compromise siya. So, dalawa sila noon na namatay. Isang sundalo, isang officer, namatay sila ron sa Marawi. Pero yun na-report yun. Pero sabi ko is yung appreciation pa rin ng ating mga commander. So, nangyayari na yung May 2017, from February, May 2017, confirm na nandun yung leader ng BOSEP group, si Hapilon, nasa Marawi. So, ang doon is, based on my experience, yung battalion commander ako sa Ranger noon, nung inabol namin si Jan Jalali noon, nawala siya sa Sulu. Bigla na report na punta sa Maguindanao. Battalion commander ako sa Ranger. So, isa sa mga naging mission namin is yung to neutralize, capture, or kill yung terrorist leader noon ng Abu Sayyaf na nando sa Sulu, si Kadapi Janjalani. Pero nung time na yon, nagkaroon ng intelligence information, nawala yung yung grupo nila. So from Basilan, they went to Sulu. Nawala doon. Later on, na-find out na sa Central Mindanao, sa Maguindanao. So kami naman sa Ranger, nilipat kami yan. Inabol namin. So dinala kami ron. Meron ng operation doon yung Light Reaction Regiment. Pero later on, nawala rin doon. Pero ang point doon is, from Basilan, bakit sila lumipat ng Sulu? Kasi merong grupo na sasalo sa kanila. So actually, yung grupo ni Janjalani, hindi ganong karami yan. Pero merong sumalo sa Sulu. And then from later on, from Sulu, lumipat ng Central Mindanao, may sumalo din na grupo. And later on siguro, dahil sa operation ng mga Army AP units doon, may pressure doon, umalis sila ron. Bumalik ng Sulu. So,
So, yun, nagkaroon ng ano ron, yung encounter doon, Ranger, tsaka alam ko yung Marines din. So, nakuha yung terrorist leader doon. Pero during that time, wala na ako doon sa Sulu. So, ito naman, punta tayo sa Marawi Siege. So, after mawala si Gaddafi Janjalani, napalitan ng ibang leader. Yung current leader in 2017, yung si Isnilon Hapilon. Siya yung leader ng Abu Sayyaf Group. And then, siya ngayon yung naging focus ng operation. Galing siya ng Basilan. Bakit siya umalis ng Basilan? Pumunta ng Marawi. So, ibig sabihin kasi, during that time, yung effort ng government natin, ng armed forces, national government, tsaka ng local government, na gusto nilang maging peaceful yung lugar nila para magkaroon ng development. Nagkaroon ng agreement with the peace agreement with the MLF, yung main group na isang malaking grupo doon sa Basilan. So, Basilan, hindi na siya safe for this group of Hapilon. So, yun ang nakikita ko ron kasi nagkaroon na ng agreement. So, yung asahan nilang grupo na support sa kanila pag mayroong military operation na nawala o naputol o humina na. Di tulad ng dati. Kasi alam naman sa pag ganyang mga grupo, family and clan is very important. Diba? Kaya pagka ini-expect mo kalaban, 30, 100 lang. Pero expect mo marami pala yan. Dahil kasama yung iba, dahil mga kamag-anak, clan, or tribal. Yun yung magsusuporta sila. So, dadami yung kalaban mo. Pero yung nangyari nga, dahil meron tayong mga peace agreement, which is naging maganda ang resulta, na walan sila ng support, tsaka haven, safe haven. So, tumakbo sila. Bakit sa Marawi tumakbo? Nag-provide ng safe haven. May grupo doon na nag-provide ng suporta sa kanila. So, nakita natin doon bakit nandun sila sa Marawi. Kasi mayroong grupo doon, yung Maute Group, na sumuporta sa kanila. Kaya yun yung nalocate natin, ang intelligence natin, nalocate sila ron. And then, ang naging response ng armed forces noon is to provide focus operation para makuha yung Abu Sayyaf Group. Hindi nila na-anticipate na may pumunta nga yung grupo ng Abu Sayyaf noon, ni Isnilon Hapilon, pero may sumalo. So, pag nag-operate ka ron, dapat mo consider mo rin, kalaban yung sumalo. So, dumami yung kalaban nun. So, imbes na ma-estimate mo na kalaban mo lang itong grupo ni Hapilon, meron pa palang Maute Group. So, kaya nangyari yung Marawi Siege. Pumutok yun. Ganun lang pala kasimple, sir, yung dynamics, sir, nung pagdami nila, sir, sa Marawi, na parang instant, sir, di ba? Of course, ang daming baril na nung panahon namin, sir, pero talagang yun lang pala, sir, yung yung kailangan nila ng safe haven, and then, of course, yung ISIS affiliation nila. Pero, sir, yung unang engagement nung May 23, 2017, alam ba natin na ganun sila kadami na, sir, dati? O medyo, estimation natin, sir, nung strength nila at that time, sir? Of course, hindi pa kayo ISAP nun, sir. Brigade Commander pa kayo nun. Hindi ko masabi yung ano yung estimate no, kasi wala pa ako doon sa ISAP, no. Pero I assume na estimate nila may grupo na doon kasi na-report na yun. Yung prior to President Duterte, kung panahon pa ni President Aquino, may report na yun na merong ISIS, may presence sa Marawi ng ISIS, may grupo na ganito. Hindi lang siguro nabigyan masyado ng pansin dahil nag-focus sa Abu Sayyaf.
Ayun nga, pumunta nga doon. Bakit nagpunta ron? Kasi may sumunod na grupo, malaking grupo. So, hindi nila alam na yung isang major city pala, malaki pala yon na grupo, ang laki pala ng influencer ron, nung Maute Group doon. Bakit, sir, sa experience nyo, sir, experience nyo ng Zamboanga Seeds, experience nyo ng Sulu and other cities, bakit napaka-importante sa isang terror group na merong host sila or meron silang, yan, katulad na sir, may mga balik Islam tayo ngayon. Bakit napaka-importante sa kanila yung mga grupo na yon, sir, mga host, para mag-thrive sila, para lumago sila, or para mag-survive sila sa isang environment na gano'n? For safety reason. For safety reason, safe haven, yan yung provide ng grupo. Kasi yung Maute Group, yung presence nila very influential, yung family na yun, yung clan na yun, yung tribe. Tapos, tuloy, nakita natin na hindi maka-implement yung rin niya. Nga yung police, yung PNP nun, ng batas. Ang nagiging implementation doon ng batas, yung grupo, Maute Group. Nag-implement nga siya na ng Sharia law. Na may mga workers doon na namatay na before yun, namatay. Pinatay nila yung workers. Nasa video naman yun eh. May mga workers doon na Kristiyano, may kinukonstruct doon, hinuli nila. May mga ganun na insidente beforehand. Alam na. So, may sabihin, itong area ng marami nun, highly influenced ng grupo ng Maute. So, they can provide security, they can provide support, logistics, safe haven nga sa Abasep Group. So, wala na silang matakbuhan. Kita nila. So, doon sila pumunta. And then, yung initial na attack natin, sir, sa safe house nila sa Marinaot, LRR, tsaka Port SR yun eh, Port SR Company. It was just supposed to be na isang surgical raid, sir, di ba? Na boom, ganun lang, kunin, tapos na. Parang ganun, sir, di ba, yung assumption? Oo. Pero yun nga eh, so, minsan yung kahit gaano kaganda yung plano mo, nagkakaroon ng pa rin. Mayroon pa rin nangyayari na hindi mo expected. So, dapat ang planning mo is plan for the unexpected. And yung planning nila is pasok, surgical, operation, kuha, withdraw. Parang pelikula. Which is hindi nangyayari sa So, dapat ang planning mo dapat talaga doon is you are prepared for the for the worst. May contingency plan ka, ano mangyayari. And, yun nga, nangyari na yun. So, ang kagandahan naman, yung mga commander natin, ang bilis mag-react. Ang bilis mag-react kung saan nanggagaling yung tropa para masuportahan yung operation. And even from jungle operation, yung ranger na batalyon na dinala doon, nag-convert to MOUT. Military operations in urban terrain. In fact, may nakita ko doon na nung nag-assume kasi ako ng intelligence ng ISAP after August na. So, May 2, nung mangyari Marawi, wala pa ako nasa brigade ako. I assume ISAP yung in August 2017. Halos nakakalahati na nun, sir, halos. Nakita ko na doon na nagdadala na tayo ng mga tropa doon. From other unit na walang experience sa MOUT, walang training sa MOUT. So nakita ko nga, ginagawa, nag-a-adapt tayo. Bago ipadala, pasok sa loob sa battle zone yung sundalo natin, nagte-training muna ng MOUT. And then, salpak doon sa area kasi ang bilis yung magbago yung situation. Anong napansin nyo doon, sir? Kasi of course, nasa top level na kayo noon. Pero anong napansin nyo, bakit ang bilis magbago ng situation noon, sir? Dahil sa laki ba ng area? Sa dami ng kalaban? Siguro, sa laki ng area. So,
kumpara mo sa Buanga, parang isang subdivision lang yan. Itong Marawi, isang syudad na nangyari. So, yun, mga tropa natin, kung saan nanggagaling, actually kulang dahil sa laki ka ng area, isang buong syudad And then, mahirap talaga yung built-up area na magkaroon ng operation. Hindi tayo sanay doon. No? So, kaya nga, after ng Marawi, yung mga commander natin sa Ranger and other units, sinumula na yung training for MOUT. Even nung commanding general ako ng Philippine Army, humingi ako ng assistance from Israel Special Operations. Nagkaroon tayo ng training noon. Nagpadala sila ng yung Special Operations Unit ng Israeli Defense Force. Nagpunta rito sa Pilipinas para mag-training ng mga sundalo natin. And then yung Australian, and then of course yung US. Training tayo sa ganun. Pero believe din sila sa atin, sir, sa nagawa natin sa Marawi dahil, well, antindi rin, sir, 5 months na. Actually, believe sila, pero alam mo, may pride din sila. We can do it better, sabi nila. Alam naman yun, pero it turns out na maganda pala talaga yung ginawa ng mga armed forces natin doon. May sources of intelligence ba kayo noon, sir? Na aside from drone, gamit yung drone. Pero meron. Actually, ang intelligence naman, hindi lang image intelligence, human intelligence. So, paano nyo nagagamit noon, sir, ang human intelligence na true? Di ba, sir, may nagte-text? Kasi may tropa tayo nakakuha rin ng cellphone ng aside from yun, may makuha ang cellphone, exploit mo. Meron ka rin, meron kang human informant sa loob. Yun yung isa sa ginawa natin. Kasi ang intelligence, maraming maraming tools na pwedeng gamitin. May technological intelligence, technology, tech-int, merong UMINT, human intelligence, signal intelligence, imagery intelligence. So, maraming tools ng intelligence na dapat i-apply mo. So, kung ano yung applicable doon, gamitin mo. Pwede ba natin isa-isahin, sir, for the benefit, sir, ng public din na how, without divulging details, too much details, sir, pero paano ginagamit, for example, sir, yung imagery intelligence, yung imagery intelligence, so, either mga picture, so, usually, gamit mo yung drone, yan, meron na yan. Or meron kang eroplano pang surveillance or helicopter, may camera. Yun yung kung ano yung makita mo or gamitin mo kahit sa Google. Meron ng Google search. May mga tool, may mga complicated pa na technology or application na magagamit mo to include satellite imagery. So, yun yung pwede mo magamit sa imagery intelligence. Nag-level up from Zamboanga, sir. Pwede ka may tao lang padala doon, pakuha mo ng picture. Or may secret na, may mga gadget, mapapanood mo kay James Bond, may mga gadget na gamit. Papasukin mo, makuha ng picture. So, those are imagery intelligence. Pero yung human intelligence, meron ka talaga informant doon sa loob ng organization. Naging key ba yung contribution? Napakahirap. Yun yung pinakamahirap kasi nga mako-compromise yung pag nahuli yung tao mo, kawawa, yun nandun. Kaya nga as much as possible pagka ganun, kung kaya mong i-rescue, yung mga intelligence unit natin, ganun. Yung ginagawa. Kung kaya mong i-rescue mo yung kung na-compromise. Pero pag ganun terrorist organization, mahirap yung buhay ng informant. Grabe rin ka-heroic, sir, yung mga... Kaya nga yung namatay natin na intel officer noon, tsaka yung kasama niyang NCO, talagang pinasok nila ron para makausap yung informant. Pero hindi nila alam na compromise na pala yung informant. So, yun yung human intelligence. Ay, yung sinasabi niyang first casualty kanina, sir, ng Marawi Siege was actually intel,
Yung other, sir, kunyari SIGINT, gamit na gamit din ba natin yun, sir? So, hindi ko na i-discuss yun. Pero SIGINT is signal intelligence. May mga ganon tayong Nagamit din natin, sir. capability na nagagamit natin. Pero of course, ano yun, confidential yung mga yun. Oo, sir. Pero, sir, yung ganon na sa ganong kalakihan talaga na MOUT, military operations in urban terrain, hindi ka talaga mag-succeed, sir, kung walang solid din na intelligence na real-time, sir. Kasi real-time nag-unfold doon, sir, yung away. Kailangan talaga ng tamang intelligence. Tapos, kasi hindi lang information eh. Ina-assess mo yun eh. Pinag-aaralan mo. So, meron kang mga technician na o may mga capability na tao na marunong mag-analyze ng image. Baka malaman mo na peke o hindi. Tsaka may alam talaga dapat. Even sa, example, for West Philippine Sea, may mga nakikita tayong picture, may barko, may meron ka dapat mo mag-analyze. Anong barko yan? Kaninong barko? What type of vessel? Is it a foreign country na vessel? Ano siya? Coast Guard vessel, Navy vessel, or fisherman na vessel na barko. Meron tayong mga tao na mag-analyze. And then, kung yung eroplano, alam niya kung anong klaseng type ng eroplano. Anong klaseng eroplano yun. So, may mga ganun tayong mga tao na nag-analyze niyan. So, hindi lang sinabi mo, may image. So, ito, may mag-interpret. May mag-assess nun. And then sa one of the most dramatic na nangyari, sir, sa Marawi, which was the killing of Isnilon nga, sir. Anong naging malaking role din ng intelligence to identify, to locate him, sir, na patapos na yun nun, sir. ISAP chief na kayo nun eh. So, yun, sir? Naging malaki ba yung role ng intelligence dun, sir? O natsambahan lang ng tropa talaga? Hindi, na kasi. Ng tropa na cordon na, lumit na yung ginagalawan ng grupo na yun, nila Hapilon. So, na-identify na kung saan yung location, saan yung possible location ni Hapilon. So, doon na naging focus yung So, combination yun ng operation tsaka ng intelligence. Pero hindi na talaga siya makatakas through the lake noon, sir? O na-prevent natin lang? Binabantayan na. Binabantayan na yan lahat. So, alam na kung saan kung tatakas through the lake. Meron na tayong tropa nag-aabang. And then yung, sabi ko nga, lumalapit na rin yung ibang operating troops natin. Sabi, sir, pala yung naging important role ng intelligence dun, sir, sa Marawi. Oo, pero ang ko doon is yung din, talagang mga heroes natin, yung mga sundalo natin. Ang daming nagbuwis ng buhay doon. From private to senior officer. Kapitan, yun, sila General Pahe. Nandun, nakita mo. Bilib ako, nandun. Sila mismo pumapasok doon sa loob. Ako, nandun din kayo, sir. Pumasok din kayo. Support lang naman ako doon dahil hindi ko pwedeng pabayaan din si General Pahe na mag-isa lang siya, mayayabangan niya ako. So, sama rin ako sa kanya. Pero siya talaga. General Binluan at yung ibang mga commander sa ground. Daming, sila yung mga heroes doon. Tayo support lang sa kanila. Yung mga battalion commanders natin. Nandun. Kita ko, ang gagaling ng mga commander natin. Ang kagandahan doon, yung mga battalion commander yon, sila yung mga kapitan major nung sa Zamboanga. Mga kapitan major pa lang sila noon. So, pag nang mangyaring Marawi, yung experience nila ron, nadala nila ron sa Marawi. Sila naman ngayon yung mga battalion commander na nandun. Lalo na yung mga NCOs natin, sir, kasi isang batalyon ng Ranger doon, tsaka buong LRR. Mga back-to-back champions ng Zamboanga tsaka Marawi. Mga private, private PFC pa lang nung Zamboanga, pagdating na sila na yung mga sarento. Sir. Team leader na sila.
Marami-rami tayong ganun, sir, na ano. Kaya kita mo, yung award nila, doble-doble. From Zamboanga Siege to Marawi Siege, andun yung presence nila. Kaya ito yung mga bayani natin na ano, na mga sundalo na palagay ko kahit anong intelligence mo dyan, anong information mo meron, kahit napakaganda ng intelligence mo, tapos binigay mo sa operations staff, maganda yung plano. Pero yung sa sundalo pa rin natin, tsaka sa mga junior officers and yung mga commanders natin na mag-implement. Kung hindi maganda yung pagka-implement, and then kung nagbago yung sitwasyon, dapat maka-adapt. Maka-adapt ka sa ano, changes. Kasi yung nga, nagbabago at nagbabago ano, ang sitwasyon. Kasi sir, katulad nyo, shift din kayo, sir. Pero isa rin kayo sa, parang kung may mga tropa tayo na lumaban in both Sambo and Marawi, kayo rin, parehong major crisis na ganun. Kayo rin yung intel na top chief for that that was able to consolidate din yung ganun, sir, na experiences na ano eh. And then ang ganda nga, sir, nag-CGPA kayo 2 years after ng Marawi, which was 1 year after ng Marawi. Right after pala, sir. Anong 1 year after. 1 year after, sorry, sir. Ano, sir, yung ano nyo, sir? Ano yung solid na nadala nyo from the Marawi siege na dinala nyo nung commanding general na kayo, sir, ng Philippine Army? And ano yung changes na ginawa nyo, sir? Nakita ko yung ano, ang kagandahan kasi nung yung pinalitan ko, si General Bautista, galing ng Marawi. Siya yung division commander doon eh. Division commander, nag-commanding general ng Philippine Army. So, yan yung kagandahan doon. Yun yung natutunan niya ron na kailangan gawin natin is from training to equipment. Tapos na ako pumalit sa kanya, inassume ko na lang, tinuloy ko yung kanyang mga project na, mga programa na ginagawa. Kasi yun yung kailangan. So pareha kami ng mindset na, then yung experience niya, tapos yung experience ko, similar na. So, tinuloy ko na lang yung mga programa niya kasi nandun naka-ready na And looking back, sir, and looking forward din, ano yung possible na magawa to prevent, sir, and a reoccurrence ng ganyan, sir, na major crisis? Kasi it could happen in Marawi, but it happened in Marawi, but it could also happen in other cities. Pwede. No, actually, nung mangyari yung Zamboanga Siege, may mga grupo na nagsabi na okay, they wanted to copy yung nangyari sa Zamboanga. Ito nga, nangyari nga yung Marawi. So, posibleng mangyari yan. May mga posible, may mga grupo na ganyan, may pwedeng local terrorist threat or maybe foreign threat na pwedeng So, tayo dapat laging prepared, vigilance down from the lowest commander hanggang sa higher level natin sa armed forces, and maski ganun din sa Department of National Defense and yung national leadership natin. Merong tumitingin ng ganun. Meron naman tayong ating mga security advisor na mga eksperyensado naman na yung ating Department of National Defense and yung Armed Forces. Andyan niya, meron niyang ginagawang preparasyon, plano, contingency para ma-meet kung anumang maging threat, whether it's a local terrorist threat or a foreign threat. Meron paghahanda. Ang lang doon is yung it takes hindi lang manpower, hindi lang plan, hindi lang training, but you need equipment. Yun yung kailangan. So, kailangan natin ma-modernize din yung ating armed forces. Pero sir, doon kasi sa isang episode natin, binanggit nyo yung silent invasion that happens. And that silent invasion could lead to potentially another Marawi crisis if uncontrolled. So ano sir yung magawa ng isang normal na citizen lang, sir, kunyari nasa palengke o nasa street o nasa bayan lang, na isang normal na bayan, for example sa
Catanduanes, yung probinsya, sir. Oh, yung banggit mo yung silent invasion or creeping invasion. Pwedeng mangyari yun. It could be a violent action o incident gaya ng nangyari sa Marawi or Zamboanga, or it could be pwedeng silently na nangyayari na pwedeng makuha na isang lugar ng other foreign threat or a terrorist group. Pwede mangyari yun. So, importante doon sa mga tao natin is yung vigilance. And dapat mai-report yun hindi lang sa police o sa military presence na nandun, kung pati doon din sa local government unit leaders. So, dapat yung local government unit leaders natin alam yung ganon. Alam yung ginagawa niya. At saka yung loyalty niya nandun sa ating bansa. May loyalty sa ating bansa. Okay. Based on sa experience ko dun sa Zamboanga, nakita ko yung importansya ng local government unit. Lalo na yung Zamboanga, yung city mayor. Kasi yung military, siyempre focus niya is yung combat operation against the armed terrorist threat. Tapos yung police naman is yung implement niya yung law. Pagkatapos mo mahuli, pasa mo yung terrorist threat sa police. Pinanahuli nyo. Yung local leadership naman, yung local government unit, kanya naman yung mga civilian casualties, yung mga refugees, yung yung coordination ng ibang ahensya, lahat yan trabaho ng local government unit. Kaya nakita ko nga maganda yung nangyari doon hindi yung maganda yung nangyari sa Zamboanga, pero yung ginawa ng local government unit doon, si Mayor Beng Climaco, maganda yung ginawa niya during that time ng Zamboanga siege. Alam niya kung paano ilalapit sa ibang ahensya, paano saluhin yung mga hostages and ibang refugees ng mga civilian from the military. Kasi yung military talaga focus doon sa combat operation. Wala siyang kakayanan para saluhin o alagaan yung mga hostages and refugees. Trabaho yan ng local government unit. Kaya kung mahina yung local government unit mo, whether it's a terrorist threat or natural disaster, trabaho ng local government unit leader na suportahan, alagaan yung mga casualties and yung mga victims ng calamities. So, hindi yan kayang gampanan lahat ng military o ng police. Bakit sir, gaano ka-importante sa isang local chief executive, either mayor ka or governor, na matibay ka at magaling sir sa crisis management? Be it kahit man-made man siya or natural crisis, sir. Like yung Zamboanga siege. Kasi una is minsan yung incident like this are unplanned. Hindi mo inaasahan na mangyayari, no? Unexpected. Nangyayari yan, no? So, bilang government unit leader, dapat meron kang preparasyon, meron kang ginagawang contingency. And then, ano yung action mo after mangyari na? Before, bago mangyari, preparation. During yung actual event na nangyayari, ano yung actions to be taken. And then, yung after na mangyari incident. Ano ang magiging action mo dyan? So, yung 3 na yan. And ang kaganda naman sa military, tayo, yung mga ganyan, ginagawa na natin ng plano eh. No? Ginagawa na natin ng preparasyon, paghahanda, pagsasanay. Meron tayo yung troop leading procedure. Yung basic, yung receive the mission, begin planning, conduct reconnaissance, complete the plan. Diba? And then,
issue orders, supervise, kasama dun yung rehearsal. So, ginagawa na natin yan. Pero sa civilian, kung may kaalaman sa ganun, magiging preparado yung syudad niya o probinsya para humarap sa anumang kalamina o unexpected na mga ganitong pangyayari. Kasi parang sinasabi nyo, sir, na actually naman, kahit naman sa public administration courses, parang sinasabi na malaki rin yung similarity ng military leadership sa local government leadership kuminsan, sir, kasi parang both involved planning, meticulous details. Di ba? Nakita niyo yun, sir, sa Zamboanga, sir? Halos pareho lang. Pero yung nga, sa atin talaga normal na ginagawa yun. Kung ang sa syudad naman o sa probinsya, hindi naman everyday merong mission, may nangyayaring ganon. Tayo, sanay tayo sa military na we are prepared for any incident na Kasi yun yung trabaho natin. Focus sa problema. Sa kanila, kung maganda yung takbo ng syudad, okay. Pero minsan may mangyaring at least prepared ka. Tayo, lagi tayong problema yung inibigay sa atin. Hindi, lalo na sa ranger, hindi man tayo na-assign sa peaceful area, assign ka talaga kung sa magulo. So, you are preparing and you are planning. And then you implement yung plan, you take action. So, yun yung kagandahan sa atin.